May kapapasok lang po na balita. Tungkol po ito sa interim release ng ating Tatay Digong. Kaklaruhin lang po natin mga kababayan para hindi po maguluhan ang ibang mga ka-DDS natin at baka mamali po nila pagkaintindi at tawagin po nitong mga bangag na bobo ang mga DDS. Mga bangag, hindi kami bobo. Ha? Alam ko nandyan kayo nanonood. Naiintindihan namin kung ano ang lumalabas sa balita. Hindi kami kagaya ninyo na nagpakabobo dyan sa Panginoon ninyo kahit na ginagago na kayo. Oo lang kayo ng oo. Tuwang-tuwa pa kayo nang malaman ninyo na maglalagay ng maraming missiles dito sa Pilipinas itong Amerika. Yay! Meron ng missile ang Pilipinas. Mga tanga! Sa Amerika yan, hindi yan sa atin at baka maging mitsa pa yan ng matinding kaguluhan dahil syempre mag-aalboroto yan si China. O eto po ang balita mga ka-PL. Basahin ko po sa inyo ha. English, pero wag ko kayo mag-alala, mamaya huhubarin po natin ito sa abot po ng ating makakaya para lubusan pong maintindihan ng ating mga kababayan. Okay, wag po tayong maligaw, wag po tayong malito at higit sa lahat, wag tayong pagtawanan ng mga bangag samantalang sila itong katawa-tawa. International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 grants former President Rodrigo Duterte's request to defer the decision on his appeal for interim release. Okay, naintindihan nyo mga bangag ha? Kami naintindihan namin to. In a filing made public on Wednesday evening, Presiding Judge Lulia Antoanilia Motok said the request was granted by majority until further action is undertaken by the defense on the matter or until when the chamber will deem it appropriate. Despite this, the chamber maintained that the present decision shall not be interpreted as prejudging any matter to be determined in the context on the proceedings related to Duterte's appeal for interim release. Okay. Huhubarin po natin ito mga kababayan. Simpleng hubad lang po para mas madali lang po nating maintindihan at wag na po tayo magtanong ng kani-kanino pa. No? Ito na ho. O ICC, pinagbigyan ang motion ni Tatay Digong tungkol sa kanyang interim release. Related po sa kanyang interim release. Hindi po ibig sabihin yung kanyang kagustuhan na mag-grant na o matanggap na o ibigay na sa kanya itong kanyang interim release. Tungkol po sa kanyang interim release. Okay? Meron siyang motion na inihain sa chamber, mga kababayan. At eto na nga. Nagdesisyon ang ICC na pagbigyan ang motion ng kampo ni Duterte o ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na defer. Ito na yung ibig sabihin ng defer, o ipagpaliban ang kanilang desisyon sa interim release na hiling ng dating punong ehekutibo. So, maaaring humiling po ang kampo ng dating Pangulong Duterte na ipagpaliban muna yung kanyang interim release. Okay? Ano ang dahilan? Ito ho. Matatanda ang hiniling ng kampo ni Tatay Digong na ipagpaliban muna
ang desisyon dahil sa mayroon silang mahalagang impormasyon na maaaring magpatapos sa kaso ng dating Pangulo. Ha? Meron silang gagawin pa, sa madaling salita, mga kababayan, na mga hakbang, no? Para hindi lamang interim release o pansamantalang kalayaan ang matatamo niya o maipagkakaloob sa kanya, kundi pagtatapos po mismo ng kanyang kaso. Ito po ang kanilang inaayos ngayon, mga kababayan. No? Kaya sila na rin siguro mismo ang nagmotion o humiling na, teka, tsaka na muna yung interim release. Bagamat, no, ibibigay na sana sa dating Pangulo itong interim release, no? Dahil meron na pong ibang bansa na maaaring mag-ampon sa dating Pangulo, mga kababayan o mga ka-PL. Napag-isip-isip siguro nila, ganun din naman. Halimbawa, kung ipagkakaloob sa kampo nila, no, o sa dating Pangulong Duterte, itong pansamantalang kalayaan o itong interim release, mai-istorbo din siya para bagang, tawag nito, magagambala siya dahil sa edad niya na yan, no, maaaring marami siyang kinakailangang tawag nito, iminti na sa kanyang katawan. Maglalabas-masok yan sa ospital, maaaring ganun, no, mga kababayan. So, para maging klarado ang lahat, naghain sila ng motion, no, na ipagpaliban na muna. Sayang, naroon na sana tayo sa interim release at marami na sanang mag-iiyakan na mga bangag, mga kababayan. Pero sila na po mismo ang nagkusa na tsaka na. Diyan na muna yan. At mayroon pa kaming ginagawang aksyon ngayon para tuluyan ng matapos itong mga di umano'y kaso ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayos, kaya relax lang po. Mga ka-DDS around the world, alam po ni Tatay Digong at ng kanyang abogado ang kanilang ginagawa. Confident sila. Sila pa nga mismo humiling no? Sila pa nga mismo nag-motion na tsaka na. Para tuluyan na matapos ito. Diba? No? Liwa-liwanag, matatanda ang hiniling ng kampo ni Duterte Digong o ni Tatay Digong na ipagpaliban muna ang desisyon. Di ba? Meron ng desisyon. Pero ipagpaliban muna. Ipagpaliban muna ang desisyon dahil mayroon silang mahalagang impormasyon. May mga impormasyon o mayroon pa silang gagawin mga aksyon, no, na maaaring magpatapos sa kaso ng dating Pangulo. May mga impormasyon o mayroon pang mga aksyon o kung anuman itong kanilang mga kadahilanan para pansamantalang iantala nila mismo. Para magtapos o matuldukan na po itong mga akusasyon sa ating Tatay Digong. Relax lang. Magaling yan magaling ang tatay natin. Magaling din ang abogado niya. Malay natin, baka sa susunod na buwan, mga kababayan. Di ba? Malay natin. Di ba? Masisiyahan tayo sa mas magandang susunod na update. Magandang update na ibabalita ng ICC. At malalaman siyempre nating lahat yan. Paiiyakin natin itong mga bangag. Ayos ba? Ayos ba? Di ba? Relax lang. No? Magtiwala lang tayo sa galing at talino ng abogado ni Tatay Digong at mismong kay Tatay Digong. Matalino yan.
Walang ganyang katangian si Bangag, mga kababayan. Yung sa ano nga sa interview nga sa kanya nag-dep-dep naman nadala na naman yung pagiging dep-dep niya doon sa Amerika habang katabi si Trump. Si Trump habang nakatingin sa kanya parang gusto nang magkamot sa ulo, pinigilan niya na lang. Inimbitan niya ito di ba? Ayaw niya rin siyempre mapahiya yung kanyang bisita sa mga media. Di ba? At higit sa lahat, meron siyang kahilingan siguro kay The Junior, etong si Trump, na yun na nga, etong mga missiles na ilalagay nila sa ating bansa na maaari po itong ikagalit ng China, mga kababayan. Alam niyo, katunayan lang, meron pong nag-message sa akin, subscriber ko lang, pero meron siyang manugang ba tawag dyan? Manugang. Manugang, biyanan. Hindi, manugang. Kumbaga, mister ng kanyang anak. Ayan. Manugang niya po, nasa Marines. Nandito po yung mensahe. Ewan ko kung pwede natin itong i-relay o kung pwede ko bang sabihin ito sa inyo. Baka mahirap na po. Eto, bigyan ko na lang po kayo ng kapiraso. So, doon lang sa mga natandaan kong binasa ko at napakahaba ho nito. Dating Marines, kasalukuyan, on duty. Yung kanyang manugang daw. Itong kanyang manugang daw, na on duty pa ngayon sa Marines. Nakakausap niya, syempre, manugang niya, bumibisita sa bahay nila Ang sabi, dati, isang missile lang ang inilagay sa bansa natin. Isang missile lang. Pero ngayon, marami na di umanong missiles sa bansa natin. Hindi pa pala tapos yung usapan o hindi pa siguro nagbisita doon si Marcos sa Amerika, di umano, meron ng mga missiles sa ating bansa. Marami na silang binabantayan ngayon na mga missiles. At maliban dyan, mga kababayan, meron na rin di umano mga Indian, mga Indiano, mga matataas na ranggo ng mga Indian na nasa ating bansa na at yung kanyang manugang ang nagiging driver nitong mga matataas na ranggo ng mga Indian national o Indiano. Gaano kaya katotoo ito, mga kababayan? Wala naman pong lihim na may tatago. Lalabas at lalabas din po ang katotohanan. Abang-abangan na po natin. Maaaring itong sinabi sa akin, totoo, maaaring hindi. Mag-abang po tayo ng mabuking po natin mismo o ng ating mga kababayan kung totoo ba ito o hindi. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.